Hello guys! Ayan, magandang araw. Alright, so welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan, so medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-vlog guys. Kagaya rin itong aking mga content tungkol sa pagkuha ng motor dito sa Motor Trade. Ayan, so medyo na-busy lang po guys. Ayan, so sa mga nag-comment sa aking past video guys, so salamat po sa inyo lahat na patuloy na nanonood sa aking mga content tungkol po sa pagkuha ng motor sa Motor Trade. Ayun, maraming salamat po sa inyo. At saka sa mga bago kong subscriber, thank you. Importahan nyo ang ating channel na ito. Alright, so for this video guys, ayan, for this vlog, ayan, mayroon na naman tayong sasagutan na katanungan guys galing po sa ating mga viewers. Alright, so na-miss ko to guys na magbigay ng mga tips. So ayan, so kung bago ka pa lang sa aking channel guys, so kaya gusto mo kumuha ng motorcycle load dito sa Motor Trade, so this video or this channel is para po sa inyo. Ayan, so huwag niyong kalimutan pindutin yung subscribe button sa baba. At saka huwag niyo rin kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video katulad dito guys. Bago natin simulan itong video guys, ayan, so intro muna tayo. Right, let's go! Alright guys, so ito na po yung nagtanong sa atin. Ayan, isa nating viewers guys. So shout out nga pala ni Ariel Lopi. Alright, so ito po yung tanong niya. So good PM sir, pwede po kayang mag-apply ng installment na motor. Sa kapatid ko po ipapangalan. May payslip siya, regular na sa work. Wala nga lang siyang license. Pero may license po ako. Wala lang akong payslip. Pero may regular na work din ako. Ako ang magbabayad ng motor. Okay, thanks. So, yun po yung kanyang katanungan guys. So, bali, itatanong niya guys is kung pwede ba daw ipapangalan sa kanyang kapatid dahil wala siyang yung subject or si Sir Ariel is walang payslip. Ayan. So, yan ang ating sasagutin ngayon guys. So bago natin sagutan itong tanong ni Sir guys, ayan, insert ko lang itong video na ito. So malaking chance na ma-approve ka sa Motor Trade kapag gawin mo ito. So kung sa mga gusto kumuha ng motor dito sa Motor Trade, ayan, so baka mabisita nyo ulit itong video or aking channel. Ayan, panoorin nyo guys, malaking tulong po ito kapag mag-install ka ng motor dito sa Motor Trade. So tips ko lang guys kapag gagamit tayo ng ibang pangalan sa pag-apply ng motor, so marami po mga disadvantage. Yan. So, ayan, pag-usapan natin yan mamaya guys. So, sana mapanood nyo itong full video. So, may mga disadvantage po kapag gagamit tayo ng ibang pangalan. So, ito na po yung sagot natin kay Sir Ariel Lopi. So, gusto niyang mag-install ng motor pero wala po siyang payslip. May trabaho naman siya pero ang problema niya guys is wala siyang payslip na maipapakita. So, gusto niyang ipapangalan sa kanyang kapatid. Right? So, sir, so sana mapanood mo ito. So shout out nga ulit sa iyo. So pwede naman ipapangalan natin sa kapatid po ninyo. Alright, so basta lang po mayroon kayong nag-usap kayo ng kapatid po ninyo. So ang tawag na guys is sa tawag namin diyan is accommodation. Iba yung nag-apply ng motor, tsaka iba yung user, yung gagamit ng motor. So, bali guys, sa amin talaga is bawal yan. Bawal kapag hindi mo kapamilya yung gamitin mo na tao para mag-apply. So, pwede yan guys pag immediate na family member po ninyo or talagang nasa bahay po, ayan, magkasama kayo. So, kasi po guys, is ito po, kapag ipapangalan mo kasi sa iba guys, so syempre yung hahanapan ng payments is yung nakapangalan po sa motor. At isa pa guys, yung ORCR po ng motor is syempre nakapangalan talaga sa nakapangalan ng application or yung nag-apply ng motor. So kung ikaw yung user ng motor guys, so syempre hindi yan mapapangalan sa iyo. Right? So, yun lang po ang disadvantage kapag ipapangalan mo sa iba.
yung application po. Hindi mapapangalan sa iyo yung rehistro ng motorcycle na kukunin po ninyo. Right? Ayan, so for me naman guys, as a CI is pwede naman po yan. Basta kapatid mo lang, kapatid mo yan. At saka basta po mayroon siyang mga requirements. Right? So pwede naman kasi dito sa motor trade kahit wala kang driver license, ayan, pwede ka rin makakuha ng motor. Right? So dapat yung yung a-apply ng motorcycle nun guys is mayroong mga requirements kagaya ng kapatid mo, mayroon siyang trabaho, syempre payslip or payroll, at saka valid ID. Ayan, so then wala, as you said kanina, sir, na wala siyang driver license. Pwede naman po kahit walang driver license, basta pag during release ng unit guys is nandyan, or magdala kayo ng mayroong driver license para siya po yung magmamaneho ng motor. Guys, uulitin ko lang guys, pwede naman pong ipapangalan sa iba. Basta lang po mayroon kayong pinag-usapan nyo ng mabuti guys, dahil po ang hahanapan ng, for example, hindi kayo makabayad, so syempre ang hahanapan ng bangko sa payments is yung nakapangalan sa motor. So syempre hassle yan sa part ng yun, nakapangalan, kasi for example nakapangalan sa iyo pero hindi ikaw yung gagamit ng motor guys. So syempre kulitin ka ng bangko kapag hindi ka nagbayad. So at isa pa, kapag hindi ka na magbayad o hindi na nababayaran yung unit guys, is yan, masisira po yung pangalan po ninyo. Dahil po, siyempre, pangalan nyo yung nakalagay doon, or mayroon ka ng utang. So, siyempre, masisira talaga yung pangalan po ninyo. For example, mag-apply ka ng motor sa iba. Or, for example, naripo or nahatak yung motor kasi nakapangalan yan sa inyo. Once na mag-apply ka ulit ng motor sa ibang dealer at madidetect na ayan, nahatak yung motor, so syempre, mabad record na po yung pangalan po ninyo. So yan po yung mga disadvantage kapag pangalan mo yung gagamit, or yun, ang pangalan mo yung igagamit sa pag-apply ng motor at iba yung gagamit ng motor. So dapat guys kapag mayroon kayong friend na gustong gamitin yung pangalan mo, dapat mayroon kayong communication at saka dapat pag-usapan nyo ng mabuti. At uulitin ko guys sa mga walang driver license, ayan, so sa iba kasi ibang ibang dealer, ayan, so sa mga karamihan sa ibang dealer is hindi po tatanggapin yung application nyo kapag wala kayong driver license. Pero dito po sa motor trade guys, ayan, pwede po kayong mag-apply kahit wala pong driver license. Basta po mayroon kayong valid ID. Ayan. At saka mayroon kayong proof of income. Pwede kayong mag-apply dito sa motor trade. Right? Alright. So hanggang dito na lang po tayo. Ayan. So maraming salamat po sa nag-comment, o sana po nasagot ko yung katanungan po ninyo. Ayan. So sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel at manood sa aking mga content. Iba't iba kasi yung content ko guys. Ayan, na-miss ko rin itong pagbigay ng mga tips, ayan, sa mga gustong kumuha ng motor. Alright? So, hanggang dito na lang tayo guys. So, sana po nagustuhan itong video ko. Ayan, so, sana ma-like and share po ninyo. At ang pinaka-importante po guys, ayan, ang pag-subscribe sa ating YouTube channel. So, sana mapindot nyo yung subscribe button sa baba. At syempre, pakihit na lang din po yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video i-upload. Okay, thank you guys and God bless.